Hello, ganyan mo sa ulo mo. Lalamig yan. Amen po ba? Lalamig talaga yan. Imposible hindi lamamig yun. Yelo na yun. No? Ang tangsaban ng Proverbs 3, 5, and 6, sa lahat ng oras ang guniin mo siya at itutubig niya ang iyong landas. Alam ba natin, no, na ang Panginoon nating Diyos ay alam niya kung ano ang mainam para sa atin? Tama? Amen po ba? No, dapat tayong maniwala na alam ng Diyos kung ano ang the best para sa atin, right? Sabi nga nila, the Father knows best. God knows best. No? Alam ng Diyos ang the best para sa atin. Tama? Ano siya nasagot? Amen. So kung alam ng Diyos at ang Diyos mismo ay patid niya kung ano yung the best para sa atin, so lahat ng ating mga iniisip, mga plano, mga balaki na ang tingin natin the best to para sa atin, ipasanggunin muna natin sa Kanya. Lord, gusto ko mag-abroad. Okay ba sa'yo? Dapat gano'n. Amen? Amen po ba? Lord, gusto ko mag-abroad. Ngayon na ba? Dapat gano'n eh. Lord, gusto ko nang mag-asawa. Ngayon na ba? Dapat gano'n. Lord, siya ba? Dapat gano'n. Lord, gusto ko magkaroon ng kasintahan. Ngayon na ba? Siya na ba? Dapat gano'n. Amen po ba? Dapat gano'n. Diba? Lord, gusto kong mag-aaral. Ano bang kurso? Amen? Dapat sinasangguni mo siya. Yes. Sinasangguni mo siya sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. Because God knows what is best for us. Alam ng Diyos ang para sa atin. Alam niyo yung mga tao na ayaw sumangguni, no? Sa kaibigan, sa kamag-anakan, ayaw sumangguni sa Diyos. Ito yung mga taong ayaw nilang pakialaman ng kanilang sarili. Desisyon ko to, desisyon ko ito. Sa bandang huli, ako naman ang magsasuffer sa aking desisyon. Huwag niyo akong pakialaman. Alam mo kung bakit kinakailangan pakialaman tayo? Lalo na ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mag-suffer. Ang nais ng Diyos, tayo ay magtagumpay. Will make your paths straight. Alam mo, anong sabing ganoon sa Living Bible? Alam mo, ang Living Bible ay isang version na mababaw. At ang Living Bible ay, ang sumulat niya ay isang ordinaryong ama. Na ang ordinaryong amang ito, para maintindihan ng kanyang anak, ang Biblia na napakalalim ang lingwahe ng unang panahon, King James, sinali niya sa isang mababaw na lingwahe na para lang sa kanyang anak. Isipin mo na isali niya ang buong Bible para sa kanyang anak. At ang translation iyon ay tinawag na Living Bible. At ang sabi sa Living Bible, no? And He will crown your efforts with success. According to Living Bible version, lahat ng ginagawa mo ay magkakaroon ng katagumpayan. Amen po ba? He will crown your efforts with success. Hello? Di ba ayaw nating nagpapakahirap tayo, tapos sa bandang huli wala namang nangyayari? Ayaw ng Lord na tayo ay nanguhuli ng bubbles. Napakaganda ng bubbles. Pag tinignan mo yung bubbles, may rainbow pa yan, tama? Subukan mong hulihin ng bubbles. Ano mangyayari sa bubbles? Wala, mapuputok yan. Kagaya ng isang lalaki, tinakat niya isang mataas na building, walang escalator, walang elevator. Nagsikap siya umakyat sa mataas na building by stage, no? Inakyat niya by stage, no? From one level to another level, no? Using the stage. Alam mo, pagdating niya sa pinakaruro, wala pala siyang natagpuan doon. Yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Hello? Ayaw na ayaw ng Diyos na sa bandang dulo ay wala tayong tagumpay. Kaya nais ng Lord, bago ka magpatupad ng isang bagay, sangguniin mo ako. Itutumpak ko ang landas mo, itutumpak kita, aayusin kita, upang sa ganun sa bandang huli ay maranasan mo ang tagumpay. Amen? So ibig sabihin, our Lord, our God is good. Nais niya sa bandang huli ay magtagumpay tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak. Ngayon, ito yan, isang meron yan ulit. Ito, pakinggan mo itong maigi. Sabi nga na isang kapatid, napakagandang payo ko sa kanya.
Sabi niya, uuwi na ako ng Pilipinas. Sabi niya, mahirap dito, mahirap, ganyan-ganyan, marami naiinggit. Isang bagay yung sinabi ko sa kanya, hindi ba lagi mong pinapatotoo na ang Diyos ang nagpadala sa iyo riyan sa ibang bansa? Lagi mong pinapatotoo yan na ang Diyos ang nagpadala sa iyo sa ibang bansa. Hindi ka nag-apply. Bumabagsak na ang kumpanya nyo. Wala ka nang kikitain. Tricycle driver ang bagsak nyo. Magbagsak mo. Eh marami pang umaasa sa iyo. Paano mo sila bubuhay sa pagiging tricycle driver mo? Di ba sabi mo na ang Diyos ang nagpadala sa iyo sa ibang bansa? So bakit ka uuwi? Ano? Nalulungkot ka? Meron kang namimiss? Anong dahilan? Bakit ka uuwi? May mga problema at pagsubok na dinadaanan niya sa ibang bansa? Ang tanong ay ito, yung pagpunta pa niya sa ibang bansa ay hindi ba kalooban ng Lord? Kalooban ng Diyos! Ang tanong ay ito, kung kalooban ito ng Panginoon, bakit may mga problema, bakit may mga pagsubok, may mga laban ng buhay na dinadaanan siya? Natural! Kahit kalooban ng Lord, may mga problema, may mga pagsubok, may mga laban ng buhay na dadaanan ka. Bakit? Kasi even until now, si Satan ay buhay pa rin. Hindi pa naman patay si Satanas. Walang buntot si Satan. Wala ring sungay yan. Wala rin yung hawak na tinidor na malaki. Iyan ay isang napakagandang unanointed cherub. The Bible explained, no? Pinaliwanag siya, sinilarawan siya. He was depicted in the Bible as an anointed cherub. No? Isinilarawan siya ng Biblia na isang choir director. You see? Isang choir director sa kalingatan, isang cherubim. Nililig niya ang praise and worship ministry sa langit at kumakanta sila sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, He saves me. Napakagandang lalaki niya at ang pangalan niya ay Lucifer. Ang pangalan Lucifer ay hindi pangit na pangalan. Kung hindi lang nag-fall si Satan, na naging devil, naging Satan, pwede mo ipangalan sa anak mo ang Lucifer kasi ang ganda niya eh. Pero ngayon matatakot ka na eh. Pero ang ibig sabihin ng Lucifer, bright morning star. That's the meaning of his name, Lucifer. Bright morning star. Kaya alam mo si Lucifer, panayang-awit niya sa Panginoon, sabi niya sa mga angels niya, nakakasawa ang buhay na ito. Puro na lang tayo, hallelujah, puro na lang tayo, glory to God. Palakpak sa Panginoon, talon sa Panginoon, sahod sa Panginoon, sahod sa Ginoo. Nakakasawa na itong buhay na ito. Gusto kong maging Diyos. Kayong mga angel, sumama kayo sa akin, papailalim kayo sa akin. Hindi pumayag yung 2/3, pumayag yung 1/3. At magbabago tayo ng mga kanta. Magbabago rin tayo ng mga sayaw. Binutin, takma ako. Sila, nagbago sila. Talaga yung mga ulong nila, pinaikutan nila sa lupa. Pinagulong-gulong talaga nila. Pati mga siko nila, pinasayaw nila. Nagbago na talaga sila. Gano'n, kaya marami ng mga kanta kayo na hindi ka hallelujah eh. Marami na. Gawa ni Satan yan. Yes, no, indirectly si Satan talaga ang motor niya. Nakuha po natin. No? Palakpakan natin sa si Lord. Ngayon, buhay pa naman si Satan eh. Buhay pa naman si Satan, buhay na buhay siya. Alam ni Satan na sa gitna ka ng kalooban ng Panginoon. Alam ni Satan yan. Kaya ang gagawin ni Satan, gagawa siya ng maraming hadlang, maraming trials, maraming problems, maraming persecutions. Alam niya, you are in the midst, you are in the perfect will of God. Bibigyan ka niya ng karamdaman. Alam niya nagkatais ka, alam niya nag-o-offering ka, alam niya nag-first fruits ka, alam niya sumusuporta ka, alam niya nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, alam niya naglilingkod ka, alam niya nagdadala ka
KOJF, sa Kingdom of Jesus Fellowship, na sa gitna ng kanilang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, nagliligtas ng kaluluwa, naglilingkod sa Panginoon, nagbibigay ng tithes, offerings at first fruits, may mga laban pa rin sila ng buhay na mararanasan. Pero ilagay po ninyo sa kanilang mga puso na anumang laban ng buhay, hindi yan pagwawagi sa kanila. Amen! 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 Pupunta ka ng ibang bansa. Pupunta na ibang bansa yung anak mo. Bilin mo sa kanya. Anak, pagpunta mo na ibang bansa, ipadala mo kagad ang first fruits mo. Yung anak mo naman sumunod naman, pinadala naman ang first fruits niya dito sa Pilipinas. Biglang nilang mababalitaan mo, ang anak mo hindi na sumasahod. Ang tanong ay ito, nililimot pa ng Diyos ang first fruits ng anak mo? Hindi! Maniwala ka na merong Diyos na... Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Maniwala ka na merong Diyos na nakakita sa ginagawa sa anak mo. Ang magagawa mo, sabihin mo sa kanya, anak, tuloy-tuloy ang first fruits, tuloy-tuloy ang tithes, tuloy-tuloy ang offering. Ano man ang problema? Pagsubok, laban ng buhay, na tinataanan mo dyan. Huwag kang mag-alala. Nandito kami, ang lingkod ng Diyos, nananalangin para sa iyo. Ang leaders na kayo, Jeff, nananalangin para sa iyo. Ang Kingdom of Jesus Fellowship, ang mga attendee, higit sa lahat, ang Diyos mismo ay nagdadasal na mabuti para sa iyo. Ano mang laban ng buhay na tinataanan mo rin sa ibang bansa, ang lahat ng iyan ay mapapagtagumpayan mo. Totoo po yan eh. Napapansin ko yan. Kung sino yung mga active na active sa ministry, siya naman merong kakapit-kapit, paganyan-ganyan. That's a lie from the pit of hell. And you must be sensitive. Sino ba yung kakapitan ng Isma naglilingkod kay Kristo? Sino ba yung mga atakihin ng kaaway? Hindi yung mga naglilingkod kay Kristo? Amen po ba? Sabihin niyo nga tabi mo, gets mo? Pag alam mo, nakikita ni Satan yan eh. Nagtutubig ka na ng landas, nagbabagong buhay ka na. Ikaw ay nagdadala na ng kaluluwa, naglilingkod na sa Panginoon, nagbibigay ng kaya ka ng tithes, offerings at first fruits. Ang dami mong mga magagandang pangako sa Diyos. Alam mo, the moment na ikaw ay tumayo na sa harapan, nag-i-exhort ka na, then the attack of the enemy will come. It's natural, all natural. Pero pagpatuloy ka, dahil ang Diyos mo ay hindi lumilimot na Diyos, tuloy ka lang, dahil sigurado ang tagumpay mo. Amen? Sigurado. Pakisabi, sigurado. Sure na sure. So kahit na may humahad lang, hindi magkatagumpayan. Wala namang magawa sa Satanas, hindi maghadlang eh. Maghadlang. Wala namang ginagawa sa Satanas, hindi madlang. Gusto ko may sakit ka para hindi ka nakaka-attend. Gusto ko may sakit ka para hindi nakapaglilingkod sa Panginoon. Gusto ko wala kang pera para wala kang pamasahe. Ang gusto ni Satanas. Nagbibigay ka ng tithes, offerings at first fruits, ha? Lolokohin ko yung boss mo, hindi ka pa sasahurin. Alam mo, ginakausap mo sa Satanas eh. Satanas, yung boss ng anak ko ay maluloko mo. Pero ang Diyos namin ay hindi mo maluloko. Kaya wag kang luloko-loko. Amen? Alam mo, minsan maraming Kristiyano masyadong maramdamin eh. Lord, nabibili naman ako ng tithes, offering at first fruits, dumadalo naman ako. Ako naman ay nagkakalo, baka nagbibili ko sa iyo. Bakit dumadaan ako sa mga problema ng buhay? Buhay pa si Satanas eh. Buhay pa yun, anak ka naman si Satan, kikilikilite ikaw, ikaw talaga, naglilingkod ka na kay Kristo, ha? Hindi ka yun si Satanas. Basahin niyo yung Book of Job.
Nung nakita ni Satan si Job, sabi niya, yung bang anak mo na yan, matuwid ba sa'yo? Alam niyo ba si Job? Job 31? Talagang matuwid na tao yan. Alam mo, hindi siya tumitingin sa babae na may pagnanasa, Job 31. Sabi niya, alam mo, hindi ako tumingin kanina mga babae na may pagnanasa. Malinis talaga si Job. Upright, sabi ng Bible. Nakita ni Satanas yun. Sino pa ba nakikita sa Satanas? Yung lagi nanonood ng ball, nagbabasa ng ball, hindi yun na nakikita ng Satanas. Ang nakikita ng Satanas yung mga hindi tumitingin sa babae na may pagnanasa. Hindi tumitingin sa mga lalaki na may pagnanasa kahit na malaki pa yung abs niya. Nakita siya ni Satanas. Yung anak mo na yan, pinapagpala mo. Wala kasing pagsubok yan eh. Sabi niya, bigyan mo ng pagsubok yan, aalis na yan sa'yo. Yun ang deal ni Satan. Alam mo si Satan, nakikipag-usap din sa Diyos yun. Basahin niyo ang Job. Sabi niya, alam mo, si Job, matuwid na tao yan. Punong-puno ng blessing eh. Pinaamaw mo yung blessing sa kanya eh. Kaya matuwid siya. Subukan mong tanggalan ng blessing yan. Wala na, magpa-backslide na yan. Okay, sige, deal tayo. Tinanggalan ni Lord ng blessing. Binigyan ng karamdaman. Ang Lord ang may gawa na. Hindi gawa ni Satan yun, gawa ni Lord yun. O gawa ni Satan, I mean, but God allows it. Alam mo, napahiya sa Satanas. Nakita niya, wala nang pagpapala, wala nang blessing si Job. No? Wala na siyang Xperia, wala na siyang iPhone 4S, wala siyang Galaxy 3S, wala na. S3, wala na. Wala na siyang Mercedes-Benz, wala na. Wala na rin siyang bakahan, manukan, etc. Wala na. Wala na yung mga tao niya. Pero alam mo, natagpuan ni Job ang sarili niya. Ito ang sabi ni Job. Bisan waray bugas, bisan waray sudaan. Yuray awanti makan, awanti inapon, awanti inapoy. Praise the Lord pa rin gihapon. Hindi, wala pa. Napahiyan si Satanas. Kaya listen very carefully. Pag kayo ay gumigit na sa kalooban ng Diyos, nagbabagong buhay ka na, tumatalikod ka na sa bisyo kasalanan, nagpapakabanal ka na, nagtutuwid ka na ng landas, nagdadala ka na ng kaluluwa, naglilitas ka na ng mga kaluluwa, naglilingkod ka sa Diyos, pinapagamit mo ang talento mo sa Panginoon, binibigyan mo ang tithes offering sa first fruit mo sa Panginoon, at darating ang atake ng kaaway. Ilagay mo sa puso at isip mo, ano mang atake ng kaaway, hindi yan magkatagumpay. Amen. Amen. Hallelujah! Kaya ilagay mo sa puso at isip mo yan, walang tagumpay si Satan. Sabi mo, Satan? Pirti ka! Taog ako. Ang isa yung pirti, talo ka. Ngayon, listen very carefully. Ito pa. Minsan tayong mga Kristiyano, minsan maramdamin tayo eh. Tama? Minsan alam natin kalooban ng Lord, tama? Alam natin kalooban ng Lord at isinasagawa natin in our own ways. Yung kaparaanan natin, tama? Ngayon, ayon sa ating kaparaanan, hindi siya nagpa-prosper ayon sa ating kaparaanan. No? Kita ang mahuba rito? So ngayon, yung kaparaanan natin na yan, na hindi siya nagpa-prosper, huwag mo nang ipilit. Huwag na natin ipilit yan. Huwag na. Kasi mabibigo lang tayo. Mabuti pa, sa ginagawa mong iyan, kasi minsan ganito yan eh. Minsan kalooban ng Lord, di ba? No? Tapos yun, meron umahad lang. Iba naman, kaparaanan ng Lord, will ng Lord, meron din siya kaparaanan, pero sometimes sinasagawa, hindi siya kaparaanan ni Lord. Ito pa ho ba rito? Halimbawa, ganito. Minsan, alam natin, kalooban ng Lord, nagkamali tayo ng paraan. O may mga taong nautusan tayo, o katuwang natin, mali ang paraan. Alam mo, huwag kang mag-alala. Saka sakali mang nagkaroon ng konting problema riyan, huwag kang mag-alala, bandang huli, maaayos din yan. Yes. Bandang huli,
mga Kristiyano, mga tampok-ekok eh. Pag hindi nasunod yung gusto niya, naiinis. I want to do it in this way, not that way. Eh, kung hindi naman ganyan ang kaparaanan ng Lord, okay lang. Di ba? Maraming Kristiyano, mga tampok-ekok eh. Kaya dapat pag mga Kristiyano na hindi na tampok-ekok, amen po ba? May tao pa ho ba dito? Pakisabi, hindi na tampok-ekok. I-explica ko lang ng konti yun bago tayong magwakas. Diba ganito? Kunyari, gusto ko ang ayos ng dress ko ganito. Diba? Eh, hindi nasunod. Diba? Ayoko na magdamit. Dahil hindi nasunod yung style, yung kulay, everything. Ilang tinatawag na nag-aaroon tayo ng tampok-ekok. Itawag pa ho ba dito? Naunawaan ninyo ako? Isa nagluluto ka. Gusto mo ganitong klase ng luto pero hindi nagaganap, hindi natutupad, hindi nangyayari. Itawag pa ho ba dito? So listen very carefully. Ito ang ibigutukoyin dyan. Ito yung magandang plano ng Diyos. Yan. Magwawakas ako malapit. Ito yung magandang plano ng Diyos. Ano po? Sa magandang plano ng Diyos, ano po? Minsan, yung iba hindi naman humahadlang. Minsan, yung paraan natin, hindi siya ayos. Di po ba? Minsan may mga kasama, may mga katuwang tayo, hindi rin ayos. Amen po ba? So, halimbawa na lang para maunawaan nyo ko ganito. Kunyari, ikaw ay nagpapatayo ng bahay. Di ba may plano ka, tama? Ngayon, may plano ka, binili mo lahat ng materyales, etc., etc. Yung mga karpintero, hindi sumunod sa plano. May tao pa ho ba rito? Di ba nakakasakit ng damdamin yun, nakakadismaya yun? Tama? Tama po ba? Nakakadismaya yun. Masabi mo, may plano naman bakit di nyo inayos? Nasayang tuloy yung oras, nasayang tuloy yung panahon, di ba? Gumastos tuloy. Alam mo, listen very carefully. Minsan, aminin natin sa buhay na ito, hindi lahat ng magandang dapat na ipatupad, nag-aaroon ng katuparan. Naunawaan ba ninyo ako? Ngayon, huwag tayong masyadong mahina ang dibdib, mahina ang puso at ang pukeko. Naku, yung maganda kong pangarap sa bahay na ito, hindi natupad. Hello? May tao pa ko ba rito? Hindi natupad yung magandang pangarap ko sa bahay na ito. Dahil yung mga karpintero ay hindi sinunod ang magandang plano. Hello? May tao pa ko ba rito? Huwag sasama ang dibdib mo at huwag sasama ang loob mo. Naunawaan po ninyo. Kasi pag sumama ang loob mo, sumama yung dibdib mo, nakatira ka sa bahay na iyon, full of regrets. Ano ba naman bahay ito? Nakakapulito ba naman itong bahay na ito? Atingi, ganyan, ganyan. Hindi ganyan ang pangarap kong bahay na ito. Naunawaan ninyo ako. Hindi ganyan. Diba naman pati yung kulay, hindi ayos, hindi yung pangarap mo. Hindi yan ang pangarap ko, hindi yan ang plano, mga ganyan. Ito. Tingin kayo sa akin. Ang gawin mo, nagpagawa ka ng bahay, di ba? May magandang plano, di ba? Huwag mo na kayo magkwentuhan, at pakinggan mo muna ito, matatapos na ito. Maganda, di ba? Nagpagawa ka ng bahay. Maganda naman ang plano, everything, ganyan, lahat. Tapos yung mga pinagsipagawa, hindi na ayos, tama? Tumira ka lang dyan sa bahay na yan. Sige, tumira ka lang. No? Tumira ka lang. Bago ko pinatayo ang bahay na ito, may magandang plano ito. Pero yung mga gumawa nito, hindi sinunod yung magandang plano. Hindi ito ang pangarap kong bahay. Okay? Ngayon, wala ka nang magagawa. Nandiyan na yan, tapos na yan Tabingin na yan Yung gagawin mo rin, gigibain mo ulit. Hello? Tumira ka lang dyan. Amen? Tumira ka lang dyan. Pero, yung maganda mong pangarap, huwag mong alisin sa puso mo. Hello? Ready na ba kayo rito sa revelation ito? Pansamantala ka lang tumira riyan. Dahil mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon lamang, aalis ka na riyan.
ano na ang pinagagawa rin sa paligid natin. Alam mo, hindi mo nila sinasadya o sinasadya mo nila. Pero alam mo, hindi ko binibitawan sa puso ko yung maganda kong pangarap. Amen? At naniniwala ko isang araw makakaroon ng katuparan nyo at nagkakaroon ako ng katuparan. Naunawaan niyo ako. Dahil kung magkaminsan, yung maganda mong pangarap, isinagawa mo, nagkamali ka, nagkulang ka, hindi naging ganon. O kaya may mga tao na nakatuwang mo, amen po ba? Na ginawa at hindi naging ganon. Ang tanong ito, mawawalan ka na ba ng pag-asa, manghihina ka na ba, and you will lose your dream? No! Magpatuloy ka pa rin! May tao pa ho ba rito? Isang araw yung maganda mong pangarap, matutupad yan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Matutupad at matutupad yan. Eto pa. Minsan naman ganito. Alam mo, kalooban ng Lord, tapos ito yung mga kaparaanan na gusto mong mangyari. May tao pa ho ba dito? Yung mga paraan na gusto mong mangyari, hindi nangyayari. Huwag kang malulungkot. Alam mo kung bakit? Kasi kung magkaminsan yung mga paraan ng iyan, hindi nga kalooban ng Diyos, merong mas nakalaan ng Diyos na mas maganda at mas mainam para sa atin. Nakikinig pa po ba tayo? Merong mas maganda sila. Ilagay mo lagi sa puso't isip mo, laging may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Alam mo, bago-bago ko Christian, ang dami ng prophecy ang binitawan pa sa ating bansa. That this nation will prosper, this nation will become magiging mayaman ito, no, na bansa. Magbabagsakan ng Amerika, magbabagsakan ng maraming bansa, pero ang Pilipinas aangat. Alam mo, for so many years, parang walang katuparan. Amen po. Pero alam mo, matutuwa ka sa maraming Christian sa kasama na ako roon na hindi kami nag-lose ng aming pananampalataya. Na sa kabila ng nakikita na hindi maganda sa bansa ay umaasa pa rin na may magandang magaganap dito. Amen po ba? Dapat ganun ka rin sa puso mo. Laging umaasa na merong maganda at the best na nakalaan ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Alam mo bang ibig sabihin ng faith or believe or trust? No? Trust, believe, or faith. Ang ibig sabihin niya, magtiwala ka. Maniwala ka. Anong ibig sabihin ng faith, believe, and trust? Alam mo, ito ay beyond, no? Beyond your understanding. Ito ay lampas sa iyong kaunawaan. Lampas ito sa iyong nakikita. Lampas ito sa iyong nararamdaman. Kagaya nga ng sinare ko ng Friday. Ganito yun eh. Yung sinare ko ng Friday na nakuha ni Sister Yvonne. Pag pinag-pray mo na yung isang bagay, naipag-pray mo na yan eh. Di ba? Huwag mo nang guluhin pa yung isip mo na ipag-pray mo na yan eh. Alam niyo ang sabi sa Proverbs 16 verse 3? No. Proverbs 16 verse 3. Ang sabing ganoon, si Nasir, Proverbs 16 verse 3 yung ating text, no? 16 verse 3 siya. Kanya, ang dumalay ko, diba? 16 verse 3 siya, diba? Nakita nyo, witness ko. Ako yun. Yun ang totoong ako. Kung may nakita kayo sa akin na nakalipas, hindi ako yun. Baka, siya ko na. Commit to the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. Alam niyo, sa King James Version, hindi ganyan ang nakasulat, pero parehas din ang kahulugan. Ito ang sabi sa King James Version, commit to the Lord whatever you do, and your thoughts shall be established. Yun ang sabi sa King James Version, and your thoughts shall be established. Anong ibig sabihin nun? Ito tayo eh. Ito kasi yung problema natin eh. Marami tayong dinadaanan ng mga problema pagsubok laban ng buhay. Nag-aalala tayo. Natatakot, kinakabahan, etc. etc. Ang dapat natin gawin, dumaraan tayo ng mga problema, mga pagsubok laban ng buhay. Ang dapat gawin, ipag-pray.
Pag-pray mo. Pag-pray mo lang. Matapos mo ipag-pray, no? Tapos na. Huwag mo nang guluhin yung isip mo, payapa ka na. May tao pa ho ba rito? Pag sinabi ng doktor, may cancer ang nanay mo. May cancer daw yung nanay ko. Ayoko nang may cancer ang nanay ko. Gusto pang makasama ko ang nanay ko na pahabang buhay. Ipag-pray mo. Lord, wala pong cancer ang nanay ko. Ipanatag mo na ang pusong isip mo. Amen? Lagay mo sa pusong isip mo, walang cancer yan. Yung doktor, may cancer nanay ko. Wala. Kita pa ho ba rito? Oh! Eto yan eh. Kunyari, ikaw, ano ka? Babae ka. Magbabayad kayo ng tuition fee ng anak mo. Lord, kailangan ko ng pambayad ng tuition fee ng anak ko. Uunahin ko po ang para sa iyo, hindi po ang anak ko at bahala ka na po sa tuition fee ng anak ko. Ganyan. Ngayon, dumating yung asawa mo. Mababaw yung pananampalataya. Inuna-una mo kasi ang Panginoon. Puro ka Panginoon. Kaya ngayon, wala kang pambayad ng tuition fee ng anak mo. Alam mo, ngitian mo lang siya. Honey, or dear sweetheart, naipag-pray ko na yan. It's not your problem, it's the Lord's problem. Huwag kang nagmamaktol dyan, huwag kang nagmumuwi-muwi dyan, pumapahangit ka. Nasabihin mo sa kanya, tapos na naipag-pray ko na yan. Lahat ng problema, naipag-pray mo na yan eh. Pag binulong sa'yo ni Satanas, may karamdaman ka, naipag-pray ko na yan. Wala kang pambayad ng tubig, naipag-pray ko na yan. Kaya ang sarap talaga pag lagi ka naipag-pray mo na yan eh. Amen? Pag naipag-pray mo na yan, wala na, malaya ka na, carefree. Feeling carefree. Alam niyo tayo mga born again Christians, tayo yung mga parang walang pakialam. Parang wala kayong pakialam. Hindi naman sa wala kaming pakialam, naipag-pray na namin yan eh. Tapos na yan. Amen po ba? Tapos na yan ang gusto mong gawin ko. Matapos ako mag-pray eh. Di ba ganito tayo mag-pray? Panginoon, meron po karamdaman, pagalingin niyo po. Salamat po, Panginoon, pinagaling niyo na po. Paglabas mo pa ng prayer room, ganyan po rin yung mukha mo. Ito lang, hindi na. Naangiti ka na. Kanina, ang lukot ng mukha mo ngayon ang aya-aya na. Naipag-pray ko na yan eh. Yun ang sabi ng Proverbs 16 verse 3. Actually, nung nabasa ko ito, hindi ko ito nabasa sa King James, sa NIV, sa NLV, in other versions. Nabasa ko ito sa King James eh. Nung nabasa ko siya, and your thoughts shall be established, sabi ng Bible. Alam mo, pag pinagkatiwala mo na sa Diyos, pinag-pray mo na yan, mayama ka na eh. Wala ka ng problema na yan. Mayama ka na yan. Amen? May tao pa mo ba rito? Gusto niyo ba na meron kapayapaan ng puso at isip ninyo? Gusto niyo bang may lindol? Wala. Bagyo. Earthquake. Diba? Kidlat. Dapat payapa ka na, ipag-pray mo na yan eh. Tama na, ipag-pray mo na yan eh. Huwag mo nang guluhin ang puso at isip mo na ipag-pray mo na yan. Bahala na si Lord. Amen? Diba sabi nga sa kanta, gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Pagkilos niya'y mahiwaga. Sa akin ay may layunin siya. Sa atin ay may layunin siya. Diba? Eto, dito na po ako magpapakas. Alam niyo ba na ang Panginoon ay sumasagot hindi sa oras natin o sa panahon natin? Lord! Wala pa po akong pambayad ng tuition fee ng anak ko. Pinabayaan mo na ako. Alam mo, kababayad pa lang niya, kaya na namumroblema na siya. Malayo pa yung bayang tuition fee, namumroblema na siya. Ganyan ang marami. May tao pa ho ba dito? Alam mo, ang Diyos ay sumasagot hindi sa oras natin. Hindi rin siya nauna at hindi rin siya nakuhuli. Anong sabi sa mga ngaral 3:10 share? Mga ngaral 3:10, anong sabi gano'n? Kanta natin to eh. Mga ngaral 3:10. Yan ba yun? Yan ba yun? Sige nga. 3:10, 3:11, 3:10 yun eh. In His
His time, He makes all things beautiful in His time. Tingnan nga ninyo sa mga ngaral ninyo, 3. Tingnan nga. Ganun lahat ng mga ngaral, 3:10 ba? 3:11. In His time, He makes all things beautiful. Ito ako ba dito? Okay, listen very carefully. Okay. Alam mo, si Kenneth Hagin Sr., patay na to eh. 3rd generation na ang preacher ngayon. Ang ganyan itong mahigit. Anong sabi ni Kenneth Hagin? Nag-bloom ang radio ministry ko. 60 years old ako. Sige mo. Wala siyang dapat ipagreklamo. Kita ko pa ho ba dito? Gusto ng Diyos na mag-bloom ang kanyang radio ministry at his age of 60. Ibig sabihin, in His time, He makes all things beautiful. Alam, merong nakatakdang panahon, oras ng Diyos. Amen po ba? Hello, kita pa ho ba rito? Alam mo, meron tayong isang kapatid na talagang nung una supporter talaga ng KOJF yun. Supporter ng KOJF. Ito, pakinggan nyo ito. Maliit pa siyang bata, nag-save na siya. Hindi niya binawasan yun kasi mayaman sila. Hanggang nagkaasawa siya, nagkaanak siya, yung saving na iyon, hindi na bawasan, lumaki. Ito ako ba dito? Walang bawas. Alam mo ang sabi ni Lord, lahat ng sinave mo, mula nung baby kang nagkaasawa at nagkaanak ka, withdrawin mo na, isuporta mo sa lingkod ng Diyos sa iyo dito. And that's what she did. Winidro niyang lahat. Yes. Winidro niyang lahat. Lahat, binidro niya. Isinuporta sa KOJF. No? Nag-birthday ako. Sinelebrate niya sa isang restaurant. Malaki ang binayad natin. Binimbitahan ng mga kapatiran, binimbitahan ng mga pastors. I remember na yun ang first celebration ko na bagarbo. Sinuportahan niya ang radio ministry natin. Lahat siya talaga halos ang nagbayad. Isipin mo ba na ng savings ang haba nun? May tao pa ho ba rito? Pero ang tanong, nilimot pa siya ng Diyos? Hindi. Pinayaman siya na ng Diyos. Yung anak niya naging scholar. Naging oblation scholar. Ang ibig sabihin, number 1 among the number 1.